Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Our holy and merciful Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa napakagandang iglesia kung saan patuloy niyo po kaming tinuturuan, ginagabayan, tinitrain upang maging ganap at makasangkapang lubos para sa lahat ng mga gawang mabubuti. Panginoon, dalangin po namin, starting tomorrow, magaganap po ang Grand Bible Seminar. Hiling ko po na ihanda niyo po ang puso at isip ng mga kapatiran. Nawa i-grab po nila yung pagkakataon sa week na ito upang makapaglingkod po sila, upang makapagdala po sila ng mga nawawalang kaluluwa at ma-share po namin ang dakilang biyaya ng kaligtasan, una sa lahat sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kakilala, at sa mga malalapit sa amin. We also pray na pagkalooban niyo po ng tapang, yun pong guest speaker ang aming mga ngaral, upang maipangaral po niya ang mga salita ng Diyos na aakay sa mga tao tungo po sa pagsisisi hanggang sa matanggap din po nila ang kanilang kaligtasan. Sa mga sandaling ito, ang inyong mga minamahal na mga anak, Panginoon, ay muling nagpapakumbaba in front of the words of God. Una, upang matuto po kami ng inyong banal na kalooban, at upang patuloy na marinig ang mga salita ng Diyos na aaliw sa aming puso at magpapalago ng aming mahihinang pananampalataya. Salamat din po, Panginoon, sa nakaraang Sorala South Cotabato Mission. Naniniwala po kami naging matagampay po ito at muli may mga naligtas uli sa Mindanao. Patuloy po naming dinadalangin ang lahat ng mga lugar dito po sa bansang Pilipinas na ma-penetrate ng gospel upang mas marami pong tao ang maligtas. Sa mga sandaling ito, hiling ko rin po ng Holy Spirit ang magpaunawa po sa amin ng mga salita ng Diyos. Mga salita ng Diyos na magbibigay sa amin ng kasigurahan na ang Diyos ay buhay at kasama namin ng Diyos sa aming buhay Kristyano. At habang pinag-aaralan po namin ang salita ng Diyos, ihayag niyo po ang inyong banal na kalooban. At harinawa, maisabuhay po namin ito upang ang power ng Diyos ay mahayag sa aming buhay Kristyano. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa bibig ng iyong lingkod. May pangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak ang aayon sa inyong banal na kalooban. From the beginning to the end of this sermon, lubos po kaming aasa at magtitiwala sa pagtuturo sa amin ng Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, for our main scripture, buksan po natin Old Testament, Second Book of Kings, Chapter 13, from verse 14 to verse 19. Ikalawang mga hari, Kapitulo 13, Chapter 13, from verse 14 to verse 19. Salitan po natin itong babasahin. I will read verse 14, kayo po yung 15 hanggang makarating po tayo sa verse 19. 2 Kings, Ikalawang Hari, chapter 13, sisimulan ko po sa verse 14. My dear brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. Verse 14, nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya, Ama ko, ang mga karuwahi ng Israel at ang kanyang mga mangangabayo. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at ng mga palaso, at siya'y kumuha ng pana at ng mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana, at inilagay niya ang kanyang kamay. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan, at binuksan niya ito. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana, at kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek hanggang sa sila'y iyong malipol. Siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso at kinuha niya ang mga iyon at sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa at siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit, nang sa gayon ay Syria hanggang sa iyong malipol. Ngunit ngayon papanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat.
We are very happy at nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil natapos po yung ginanap ng tatlong brother na mission doon po sa Sorala, South Cotabato. And they arrived safely kagabi and we believe may mga naligtas uli doon po sa lugar ng Mindanao. Today, in line with our upcoming Grand Bible Seminar which will start tomorrow, ibabahagi ko po ang mensahe dito po sa 2 Kings chapter 13 from verse 14 to 19. At ang sermon title po natin ay matatagpuan sa verse 17. Brothers and sisters, uli basahin po natin ang verse 17 sabay-sabay, 3, 2, 1. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan, at binuksan niya ito, nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek, hanggang sa sila'y iyong malipol. Kaya ang sermon po title po natin ay yung pong nasa gitna, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, The Arrow of Lord's Deliverance. At mula po dito, ibabahagi ko po yung mga aral na pwede po nating magamit para po bukas hanggang Friday, mga aral na magagamit natin sa ating evangelism, sa ating Grand Bible Seminar na magsisimula bukas, at mga aral na pwede po nating magamit for our personal Christian living. Para maintindihan po natin, ibibigay ko muna ang historical background ng ating main scripture. Atras po tayo, Ikalawang Hari, 13, verse 3. Babasahin ko po. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel, kaya't paulit-ulit niyang ibinigay sila sa kamay ni Hazael, na hari ng Syria, at ni Ben-Hadad, na hari, na anak ni Hazael. Verse 7, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't walang naiwan kay Jehoahaz na hukbo na higit pa sa 50 mga ngabayo at 10 karwahe at 10,000 taong lakad, sapagkat pinuksa ang mga iyon ng hari ng Syria na gaya ng alabok sa gikan. As we all know, during the time of King Solomon, dahil po sa pagbabago ng kanyang puso at pagtalikod niya sa Diyos, the United Kingdom of Israel was divided, North Israel at South Judah. Ang ating main scripture ay patungkol po sa North Israel, capital po niya ay Samaria. Doon po sa North Israel, majority ng mga kings ay masasama. Sumamba po sila sa mga Diyos-Diyosan, tinalikuran po nila ang Diyos. As a result, nagalit po ang Diyos. Kaya patuloy po silang sinasakop ng ibang mga bansa at pinapahirapan. Isa na dito, ito pong ang bansa ng Syria. Kaya dito po, dahil sa parusa ng Diyos, sa verse 7, ano ang natira sa armed forces ng Israel? 50 na mga ngabayo na lang, 10 karwahe na lang, at 10,000 soldiers ang nalalabi sa Israel, which means ang kanilang armed forces ay napakahina na. And yet, nandyan po ang Syrian army. Napakarami po nito, gaya ng mga alabok, sabi po sa buhangin, sasalakay at kukubkubin sila. Kaya dito po sa main scripture, wala nang magawa. Ito pong si King Joash, sa English po Joash, sa Tagalog Joas. Gagamitin ko po mas madali sa aking i-pronounce yung Joash. Kasi King Joash, alam niya magagapi sila, mamamatay sila. Kaya dito po sa ating main scripture, pumunta siya kay Eliseo. At gusto niyang humingi ng tulong sa dakilang propeta ng Israel. Kaya balikan natin ang ating main scripture, 2 Kings 13 verse 14. Babasahin ko uli. Nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya. Ama ko, ang mga karwahe ng Israel at ang kanyang mga ngabayo. Kaya dito dumalaw po si King Joash. Siya po yung hari noon sa bansang Israel, particularly sa North Israel. Pero ang problema, hihingi dapat siya ng tulong kay Eliseo. The problem is, ito na po yung time na malapit nang mamatay si Eliseo. Kung i-imagine po natin ang ating tagpo dito, yung main scripture, masasabi nating nasa deathbed na po, ito pong si Eliseo. Kaya anong nangyari? Sa verse 14, umiyak po ang hari. Bakit? Dahil si Eliseo na lang ang tangi nilang pag-asa. Because during those times, si Eliseo po ang ginagamit ng Diyos para sa bansang Israel. However, si Eliseo
ay may karamdaman at malapit na pong mamatay. Kaya dito umiyak ang hari. Sa last part ng verse 14, tinawag niya si Eliseo na karwahe ng Israel at mga ngabayo. As we all know, noong unang panahon, kung marami kang karwahe at mga ngabayo, yon ang simbolo ng strength ng armed forces mo. Si Eliseo po ang isa sa pinakamahalagang tao sa Israel noon. Siya po yung tinuturing nila na karwahe ng Israel at mga ngabayo because behind Elisha, kumikilos po, behind Eliseo, kumikilos po ang Diyos. Kaya dito umiyak po yung hari kasi nangangahulugan, sino ang tutulong sa amin? Naghihingalo na po siya. Kamay matinding trouble, matinding kalungkutan sa puso po ng hari. Tingnan din natin verse 15 and verse 16. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso. At siya'y kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana. At inilagay niya ang kanyang kamay. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan. At binuksan niya ito. Nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo at siya'y pumana. Hanggang dun lang po muna. Kaya dito, inilagay po ni Eliseo ang kanyang kamay sa kamay ng hari. Anong ibig sabihin? The power will be transferred to you as long as you listen to the words of God. Kaya dito sa verse 17, initusan po siya ni Eliseo. Sa gitnang bahagi, ipagpapatuloy ko, at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek hanggang sa sila'y iyong malipol. Pagkatapos mailagay yung kamay niya sa kamay ng hari, ibinigay sa kanya ang isang napakagandang promise. Ano po yung promise? Binigay sa kanya ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon. Panghawakan lamang po niya ang promise at mananalo po sila. Verse 18 to verse 19, this time kayo po ang bumasa, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso, at kinuha niya ang mga iyon, at sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa, at siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit, nang sa gayon ay napabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol. Ngunit ngayon papanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. Dito, inutusan po ni Eliseo, si Haring Joash na pumana. Alam niyo po, doon po sa lagayan ng pana, napakarami pong mga palaso doon. However, kumuha lang po siya ng 3 at pumana po siya 3 times. Kasi sa verse 19, nagalit po si Eliseo sa kanya. Bakit? Gusto ni Eliseo, pumana siya ng maraming beses. 5 times o 6 times. Bakit? Ganun niya dapat lusubin at puksain ang hukbo ng Syrian army. Pero 3 beses lamang po siya ng pumana. Ang ibig sabihin, hindi siya lubos na nagtiwala at yung pagtatagumpay, lubos na pagtatagumpay ay hindi niya makakamit. Bagaman binigay na sa kanya, yun pong arrow of deliverance. Kaya dito po maraming aral ang makukuha natin. Si Joash, King Joash, ay larawan ng maraming Kristyano ngayon. Si Joash, kung baga sa estudyante, masaya na siya na makakuha ng 75. Yes po, okay na ako. Ano po yung aral dito? Para sa gawain ng Diyos, para magtagumpay tayo, hindi pwedeng-pwede na. Anong tinuturo sa atin? Kailangan ibigay natin yung effort natin maximum. We have to give the best para sa Diyos sa lahat ng kanyang mga gawain. Dito si Joash, 3 times lang siyang pumana. Kalahati lang. Anong ibig sabihin? He was half-hearted. Yung effort niya kalahati lang. Dapat maalis sa mentality ng mga Kristyano yung pong minimum mentality. Ano po yun? Basta, makapunta ako tuwing linggo, okay na. Hindi po maganda yon. Dapat alisin natin sa mindset po natin yung so-so lang, sabi nga nila. Dapat ibigay natin ng 100%. Pangawakan natin ang pangako ng Diyos. Nasa atin ang arrow of Lord's deliverance, kaya dapat gamitin natin ito properly, wholeheartedly, and excellently. Yan ang makukuha nating buod dito po sa ating main scripture. Behind sa mga verses na sinabi ko po, magkakakuha po tayo ng 5 aral para makaiwas po tayo sa pusong
laging nahahati. Sa pusong ang gusto lamang ibigay ay kalahati, pero yung kalahati ayaw ibigay sa Diyos. Ayaw po ng Diyos na pasang-awa lang tayo sa langit. Gusto niya magkaroon tayo ng maraming reward, kaya nasa atin ang arrow of Lord's deliverance. Kailangan ipana natin ito ng napakaraming beses hanggang makuha natin ang pangako ng Diyos buong buo. Hanggat hindi natin nakukuha, wag po tayong hihinto. Kaya mga brothers and sisters, para may magamit po tayong aral simula bukas, because tomorrow, starting tomorrow hanggang Friday, we will have our 4th Grand Bible Seminar. Ang mga aral dito ay magagamit nyo sa Grand Bible Seminar na ito, hindi lang sa Grand Bible Seminar, pati sa inyong personal Christian life. Kaya isa-isahin ko na po yung lesson behind sa ating story. This time, balikan natin. 2 Kings chapter 13, verse 14. This is the first lesson. Babasahin ko po, verse 14. Nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joash na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya. Ama ko, ang mga karwahe ng Israel at ang kanyang mga ngabayo. Huwag po kayong malilito, kapag nagbabasa po kayo sa Old Testament, there were 2 King Joash dito po sa Biblia. The first King Joash was the king in South Judah, capital city Jerusalem. He became the king of South Judah nung siya po ay 7 years old pa lamang. However, ang haring binabanggit po dito na King Joash ay ang hari naman ng North Israel. Siya po ay naghari sa loob po ng 16 years at pang-12 hari po siya ng North Israel. Kunin natin yung aral sa kanyang pangalan. Remember the name Joash. Ano po ang ibig sabihin ng Joash? Yahweh is my help. Or, the Lord supports, the Lord helps. Kaya mula sa kanyang pangalan, makukuha po natin ang first lesson. Sa lahat ng digmaan meron tayo, ito po yung lesson. Our greatest weapon is God. Sa lahat ng ating hinaharap sa ating buhay Kristyano, ang pinakamabisang sandata ay ang Diyos mismo. Dito si Joash, wala na siyang magawa, nakita niya ang napakaraming army ng Syria, mamamatay kami. Kaya pumunta siya kay Elisha, kay Eliseo, dahil naniniwala siya, ang Diyos ay kumikilos kay Eliseo at naibigay sa kanya yung pana, or arrow, yung palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon. Dito po sa Biblia, from time immemorial, sa history ng Israel, lagi silang nakikipagdigma hanggang ngayon at ang greatest weapon ng bansang Israel ay ang Diyos. Remember Joash, Yahweh is my help. Tingnan po natin Joshua. Tingnan natin ang history ng bansang Israel. Joshua chapter 24, verse 11 to 12. Joshua sa Tagalog. Joshua chapter 24, verse 11 to 12. Babasahin ko mo. Nang kayo'y tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho, ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo. Gayon din ang mga Amoreo, Periseo, Cananeo, Hiteo, Gergeseo, Heveo, at ang mga Jebuseo, at ibinigay ko sila sa inyong kamay. Sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo, na sa harapan ninyo ay itinaboy ang 2 hari na mga Amoreo. Iyon ay hindi sa pamamagitan ng inyong tabak, ni ng inyong pana. God promised Joshua. Sabi ng Diyos, inutusan niya sa Joshua, sakupin nyo ang land of Canaan. May 7 malalakas na grupo dyan na lipi. Kailangan nyo silang salakayin, patayin, para makuha nyo ang lupain ng Kanaan. Yan ang utos ng Diyos sa kanila. Pero niremind sila ng Diyos, 7 lahat ng kakalabanin nyo, pero wala kayong ibang gagawin. Sabi niya, nag-send ako ng mga putakti, hornets, bago pa man kayo sumalakay. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ang kanilang pinakamabisang sandata. Ang Diyos ang lumaban sa kanila, kaya bago pa sila bumunot ng tabak, talo na ang mga kalaban. Kaya dito po sa Biblia, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa Israel at maging sa ating mga anak ng Diyos, ang ating pinakamabisang sandata sa lahat ng laban ng ating buhay Kristyano, the Lord, our God, is our greatest weapon. Pangako po ng Diyos, Joshua 23 verse 10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000. We always use this during our Bible seminar session number 3.
Bakit mapapatakbo ng isang libo sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, sabi, gaya ng ipinangako niya sa inyo. Kasi ang Israel hanggang ngayon po, nakikita po natin ang promise ng Diyos dito sa Biblia sa kanila. Kahit lusubin po sila ng ibang Arab nation, patuloy naroon po ang promise ng Diyos na pagpuprotekta sa kanila. In modern day, they have this Iron Dome. Kahit magpalipad ng rockets ang iba't ibang bansang nakapalibot, especially the Arab nation, laging nananalo ang bansang Israel because it's here in the Bible. Nasa kanila ang arrow of Lord's deliverance. Mahalaga pong kunin natin ang aral. My dear brothers and sisters, sa atin pong buhay dapat ang pinakamabisang sandata nyo, hindi tao, kundi ang Diyos mismo. Tingnan naman natin si King David. Tingnan natin ang kanyang kwento. 1 Samuel Verse 17. Unang Samuel, Kapitulo 17. Chapter 17, sorry. 1 Samuel, chapter 17, verse 47. Unang Hari, chapter 17, verse 47. At upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak, unang sibat, ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Verse 50 naman po, this time kayo po ang bumasa, versikulo 50, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Kaya't nagwagi si David laban sa Filisteo sa pamamagitan ng tirador at ng isang bato. Binuwal ang Filisteo at kanyang pinatay siya, walang tabak sa kamay ni David. This is the popular David versus Goliath. As we all know, napaka-higanti po itong si Goliath. Si David dito ay kabataan pa lang, mamula-mula pa yung kanyang pisngi. Pero nagawa niyang talunin ang higanting si Goliath. Bakit? Dahil ang kanyang sandata ay ang Diyos. Gumamit lamang siya ng tirador, nagbala siya ng isang bato, at ang batong yon, dinrive ng Diyos patungo po sa noo ni Goliath, kaya bumagsak si Goliath at namatay. Kasi King David, kahit bata pa siya, nanalo po siya. Sa verse 47, anong pinagmalaki niya? Ang labanang ito ay sa Panginoon. Kaya upang magapin natin si Goliath sa ating buhay Kristyano, gaya ni David, gaya ng bansang Israel, dapat ang labanang ito, ang ating sandata ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa ating Christian life, napakaraming digmaan. Huwag po kayong mamamali. Baka isipin nyo kapag ligtas ka na, ay mapupunta ka na sa bed of roses. Hindi ho. Sa Christian life po natin, napakaraming problema dahil Christian life is itself digmaan. At nakikipagdigmaan po tayo sa tatlong S. Hindi po social security system. Ang tatlong S na ito, sarili, sanlibutan, Satanas. Sa Grand Bible Seminar, kakalabanin natin ang tatlong S na ito, simula bukas. Sarili. Bakit? Minsan may mga Kristyano, kahit alam nila na kailangan nilang i-evangelize yung mga mahal nila sa buhay, sa Grand Bible Seminar, ayaw nilang pumunta simply because tinatamad sila. Maring umaambon, ayaw nila. Labanan nyo po ang sariling tamad. Marami, minsan, although majority of our members, nagpapasalamat ako sa Diyos kapag Grand Bible Seminar, majority pumupunta dito at tumutulong. However, there are some na imbis na pumunta sa Grand Bible Seminar gabi-gabi for 5 days between 7 to 10 p.m., nasa bahay sila, nanunood ng kung ano-ano. Labanan mo po yung ganyang sarili na makasarili. Labanan mo yung self mo at malalabanan mo yan kung gagamitin mo bilang sandata ang Diyos. Pangalawa, sanlibutan. Yung mga taong nasa paligid natin, kapag may mga Bible seminar tayo, lagi silang bumubulong, lagpas na sa langit to. Gabi-gabi na lang pumupunta dyan. Napabayaan na niya ang business niya. Napabayaan na niya ang mga anak niya. Ano bang nakukuha nila dyan? Gabi-gabi. Huwag niyo na po silang pansinin. Dapat mapagtagumpayan natin ang mga ganitong hamon. Bakit? Hindi nila alam ang gawain ng Diyos. Kaya ganun ang kanilang katwiran. Kaya dapat malabanan natin yung sanlibutan. At pangatlo, labanan natin si Satan. Para po tayo tuwing Bible seminar, nakikipag-thug of war sa kanya. Hawak niya ang mga kaluluwa ng mga mahal niyo sa buhay at dinadala niya sa impyerno. Anong ginagawa natin sa Bible seminar? Tulong tayo
hinihila natin sila patungo po sa langit. Kaya nga hindi ko po maintindihan, kung Grand Bible Seminar, wala ka dito. Paano na yung mga mahal nyo sa buhay? Is it okay with you na pupunta sila sa impyerno? What is the sign that you are saved? Ang isang pinakamalaking senyalis na ligtas ka na, gusto mo rin pong maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Kahit mag-testimony ka po sa harap ng maraming kapatiran ng mga mabulaklak na pananalita, pero never ka pang nakapag-evangelize kahit isang tao, may malaking problema. Kaya may challenge po ako sa inyo, sa Grand Bible Seminar natin at sa personal Christian life, araw-araw digmaan, kalaban natin ang ating sarili, sanlibutan, at si Satan. Anong gagawin natin? We have to ask the help of the Lord. Kailangan ng ating sandata ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. May ibibigay po ako, isa sa mga pinaka-favorite verse ko dito sa Biblia, Awit 121. At ito rin po ang binibigay ko kadalasan na payo sa mga kapatiran. Awit 121. Psalm 121 verse 1 and 2. Gitnang bahagi po yan ng Biblia. Mga awit, 121, verse 1 at verse 2. Para di nyo po makalimutan, basahin natin ang verse 1 at verse 2, awit 121. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin, ang aking bangsaklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. In the English version sa verse 1, my help comes from the Lord. At ito rin po ang ibig sabihin ng salitang Joash, Yahweh is my help. Kaya nga, mula po sa talatang ito, na coin o nagawa, yun pong kinakanta natin sa hymnal book. Ipaalala ko po yung napakagandang kanta. Ano po yung lyrics niya? Diyos lamang ang iyong gabay, nag-aalis sa lahat ng hirap mo, tutulungan ka niya, at babantayan ang buhay mo. Sa chorus, napakaganda, tumingin ka sa mga burol. Ito po yung awit 121 verse 1. O, nakisama pa yung kampana. Saan galing ang tulong sa'yo? Galing kay Yahweh, lumikha sa mundo, at nilikha ka niya. Yes, my help comes from the Lord. Ito ang ibig sabihin ni Joash. Anumang problema, anumang digmaan meron po tayo, our greatest weapon is none other than God. Paano ko magagamit yung sandatang ito, yung palasong ito, Pastor? Ang sagot, wala sa Old Testament. Nasa New Testament. Tingnan natin 1 John. 1 John chapter 5 verse 4. Para magtagumpay po tayo, ganito po natin gagamitin yung arrow of Lord's deliverance. Unang 1, chapter 5, 1 John chapter 5, verse 4. Babasahin ko po. 1 John chapter 5 verse 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Kaya nga, faith, pananampalataya, dito natin magagamit yung lakas at tagumpay ng Diyos if we just have faith. Remember po, F. Dahil may faith tayo, kaya we do not fear. And that's why sa ating all-together picture, anong sigaw nating? Fighting! Sana maintindihan nyo. Itong row po na ito, Grand Bible Seminar bukas. Fighting? Mahina. This row, Grand Bible Seminar bukas. Fighting? Yung row na ito. Start tayo from Monday to Friday. Pupunta tayo lahat. Fighting? Lumalakas. Sa dulo. Fighting? Yes. Remember this one. Parang medyo humina. Baka magselos naman yung dito sa extension. Starting tomorrow, we will have Grand Bible Seminar. Ililigtas natin mga kamag-anak nyo. Fighting? Salamat po. Dapat fighting. Huwag kayong matakot. Do not fear because God is with us. All you have to do, have faith. Nasa atin ang palaso ng pagtatagumpay
ang tanging gagawin nyo lang po ay fighting. Kahit umiiyak ka na, fighting. Kahit walang pamasahe, fighting. Naintindihan? Kahit pag uwi mo, alam mo, sinaraduhan ka na ng pintuan, fighting. Ganon mo yung door, fighting, bubuksan ka nila. We have to fight a good fight as a soldier of Christ. Kaya po yung unang aral, our greatest weapon is God. Remember po, ito ang katotohanan dito po sa Biblia. Pangalawa, balikan po natin ang ikalawang hari. Lagyan niyo po ng bookmark. Babalik-balik po ako dyan. 2 Kings chapter 13 verse 15 to 17. This time, second lesson. Babasahin ko rin po from verse 15 to 17. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso, at siya kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana. At inilagay niya ang kanyang kamay. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan, at binuksan niya ito. Nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek, hanggang sa sila'y iyong malipol. Dito po, kung titignan po natin, si Eliseo po, may sakit at malapit na pong mamatay. Imagine, hanggang doon sa kanyang deathbed, ginamit siya ng Diyos. This is the second lesson. Sila na willing maglingkod sa Diyos hanggang sa kamatayan, sila ang nagsisilbing God's arrow of deliverance. Para magamit ka po ng Diyos bilang palaso at magtagumpay ang iyong buhay Kristyano, you must have the heart na paglingkuran ng Diyos anumang hirap. Walang atrasan, kahit pagod ka na, tuloy-tuloy. Ang ginagamit ng Diyos, gaya ni Eliseo. Kahit mamamatay na, naglingkod pa rin siya at ginamit pa rin siya ng Diyos. My dear brothers and sisters, sa inyong Christian life, may kanya-kanya tayong tinatawag na bucket list. Yung mga ninanasa natin. Kung baga, yun po yung basket mo doon sa SM at nilalagyan mo ng kung ano-anong grocery. In our Christian life, we have our own bucket list. Isama niyo po, pakiusap ko, sa bucket list ninyo sa Christian life, ang bagay na ito. Sana magkaroon po kayo ng desire na magamit ng Diyos hanggang sa kamatayan. Yes po. Dapat, kung uutusan tayo ng Diyos, sabihin natin, gamitin mo po ako. Para maintindihan niyo po yung point kong ito, narinig niyo na po yung Hebrew word na hanayne. Malay ko pa, suno bang hanayne yan? May Hebrew word, pag pinronounce, hanayne. Pwede po, para di nyo makalimutan, this is the word of this sermon. Sabihin nyo po, hanayne. Hanene. Anong ibig sabihin nun? Pag tinranslate natin sa English, here I am. Lord, send me. Ang pagkakatranslate nun sa Tagalog, narito ako. At ang deeper meaning ng narito ako, kapag ginamit sa Biblia, Panginoon, gamitin mo ako. At ang word na hanayne ay laging ginagamit ng mga propeta. Marami po sila sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, nagpagamit sila sa Diyos. Nung inutusan sila ng Diyos, ang tanging sagot nila, hanayne. Gawin natin sa Abraham, tingnan natin Genesis chapter 22. Inuutusan siya ng Diyos na ialay si Isaac dito. Grabe po si Abraham, ang kanyang pananampalataya. Genesis 22, verse 1. Genesis 22, verse 1. Basahin po ninyo, sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Yes, nandun po. Narito ako, hanayne. Ang ibig sabihin nito, Lord, lahat ay iyo. Alipin mo ako. Ako ang isugo mo. Ako ang gamitin mo. Kaya nga naging father of faith si Abraham. Matatagpuan po natin ang kanyang istorya sa Hebrews chapter 11 bilang isa sa mga man of faith ng Diyos. Bakit? Nung siya po ay gustong gamitin ng Diyos, wala na siyang ibang sinabi kundi, hanayne. Narito ako, Panginoon, gamitin mo ako.
Hindi lang si Abraham, maging si Moses, sinabi niya yung term na hanene o yung phrase. Si Samuel, sinabi rin po niya, hanene. Lord, here I am, narito ako. At tignan naman natin si Isaiah. Isaiah chapter 6 verse 8. Isaías, Kapitulo 6, chapter 6, verse 8. Book of Isaiah, chapter 6, verse 8. Babasahin ko po. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Here, si Prophet Isaiah, sumagot din po siya sa Diyos, hanayne. Narito ako, suguin mo ako. Nag-volunteer po siya sa isang mission para sa bansang Israel. Maraming hirap siyang pinagdaanan pero nag-volunteer siya na dalhin ang mensahe ng Diyos sa bansang Israel bagaman medyo bata pa po siya. Nagganap ang Diyos ng pwede niyang isugo, sabi ni Prophet Isaiah, hanayne. Panginoon, gamitin mo ako ay ang iyong lingkod, ako ay iyong kasangkapanin para sa gawain ng Diyos. Kaya pag tinatanong kayo ng Diyos, sino ang aking susuguin? Marapat lamang po na sumagot tayo sa Kanya, here I am, Lord, hanayne. Lagi. Last week, mayroon pong 3 brother. Pumunta po sila, saan? Surala, South Cotabato. Nag-book sila ng sarili nilang ticket. Ang layo po yun, Mindanao. 5 araw, 6 na araw po sila doon, nag-conduct ng Bible seminar sa pamilya ng brother. Kaya ngayon, papalitan ko na ang pangalan nilang 3. Sila na si Hanayne. Hanayne. Bakit? Tumugon sila. Nagtanong ang Diyos sa kanila, sinong susuguin ko dun sa liblib na lugar ng Mindanao? Ang mga tao na mamatay, pupunta sila sa impyerno. Wala ban lang ba sa inyo ang may puso na magligtas? Yung 3 brothers sumagot, hanayne, kami na lang. And that's why, mga brother po ito, yung iba estudyante pa, nag-book sila ng ticket kahit mahal, pumunta po sila. And I'm really proud sa mga ganitong brother. Gagamitin ng mga ganitong tao sa church. Bakit? They always respond, hanayne. Pero maraming Kristyano, sinong susuguin ko? Bangingi. Noon lang, walang pakialam. Okay lang sa kanya, mamatay yung mama niya. And then mapunta sa impyerno. And then kapag namatay, iiyak. Kahit Mindanao yan, kahit liblib, kahit hulu-sulu, pupuntahan natin. Ngayon, nagtatanong ang Diyos, nasa atin na ang arrow of God's deliverance. Ang tanggi lang natin gawin kapag nagtanong ang Diyos, sino ang isusugo ko doon? Lord, here I am. Hanayne. Ito po yung word for the day. Kung hindi ka po magagamit ng Diyos, mayroon akong suggestion sa iyo, sana mamatay ka na lang. You're just wasting your time dito po sa lupa. Bakit hindi pa tayo namamatay? Kapag ligtas ka na po, langit ka na. It's better to go to heaven. Bakit makakasama mo na ang Diyos? Kung ako lang, kung wala na akong gagawin, mas gusto ko doon. Bakit pa ako magsasayang ng oras ko dito sa napakahirap na sanlibutan? Napakarumi, walang tunay na pag-asa. Pero mayroon pa akong task, mayroon pa akong misyon na mangaral ng Ebanghelyo. Kaya tayo po, ilagay nyo sa bucket list ninyo na dapat hindi ka mamatay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Tignan natin, Awit 118. Ito po ay memorize po natin, pero maraming kapatiran, hindi ko alam kung naiintindihan po nila ang verse. Ipapaalala ko po para magamit nyo ito sa Grand Bible Seminar. Awit 118, verse 17. Ano ang verse na ito? This is the reason kung bakit di ka pa namamatay. Awit 118, verse 17. Pwede nyong i-recite, pwede nyong pong basahin sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Kaya nga, the very reason of our existence ay para isalaysay natin ang gawa ng Panginoon. Some of you, minsan nagkakasakit kayo, and you ask sa aming mga minister, Pastor, ipag-pray niyo po ako, may matindi po akong sakit. Paano ako nagpipray? Ganito po ang prayer ko, pagalingin mo niyo po siya, Panginoon, para makapaglingkod pa siya at magamit niyo siya para sa gawain ng Diyos. That's all. Minsan, may mga kapatiran, nagkasakit, nangangako, Panginoon, pagalingin mo ko.
Pag magaling na ako, gagawin ko na ang lahat para sa gospel. Pinagaling nga siya. Pagkatapos gumaling, nakalimutan niya. Ayaw niyang pumunta sa Bible seminar. Kaya ang sunod na itatanong ng Diyos sa kanya, sino ang kukunin ko? Hanene. Siya na, kukunin na siya ni Lord. Brothers and sisters, hindi tayo iniwanan ng Diyos sa mundong ito para magsaya. Do you see any hope in this world? Napakagulo, napakamakasalanan. Maging sa ating bansang Pilipinas, ang gulo-gulo, tama? Walang hope. Langit na lang ang tanging hope. Kaya habang nandito tayo, dapat magtatanong ang Diyos this week sa atin, sinong susuguin ko para maligtas yung mama mo, yung papa mo? Sumagot ka, Hanene. Here I am, Lord. Ako po ang isugo ninyo. Kaya wag yung kakalimutan yung term na Hanene. Uli, gusto kong mag-respond po kayo. May tanong ako. Unahin ko ang mga cell group natin. Lahat naman may cell group. Pag tinanong ka ng Diyos, sino ang susuguin ko mamaya at bukas para mag-street evangelism? Anong sagot? Hanene, ha? Men's group, mga tatay, sinong susuguin ng Diyos para mag-marshal bukas, para mag-welcome sa mga dumarating, at para i-secure ang ating Manila Central Church? Fathers group? Hanene daw. Women's group, sinong magluluto? Mamamalengke. Magluluto para may maipakain tayo sa mga members at sa mga newcomer. Magluluto ng mga masasarap na pagkain para matouch natin ang kanilang puso kahit sa pagkain man lang. Women's group? Young adult group, kayo naman. Sino ang magtatali? Kukuha ng mga pangalan ng mga umaaten, newcomer. Sino ang tutulong sa mga paglilinis? Young adult group? Yes. Dapat sabihin po natin, alam nyo, parang hindi nyo lang naiintindihan yung term na ito sa Hebrew. Bakit ko sinasabi? May mabigat po na kahulugan ito. At ito po ang paulit-ulit na makikita sa Old Testament. Ito sa pinakamagandang word sa Biblia, Hanene. Lord, use me. And then sa mga church school natin, church school teachers, sino ang mag-aalaga sa mga bata at magtuturo sa kanila this coming Grand Bible Seminar? Church school teachers, meron ba? Yun, kaunti lang sila. Bakit? Karamihan sa kanila, hindi nyo lang alam mga parents, nandun po sila sa baba nakikipagdigma ngayon sa mga makukulit na bata. Para kayo makapakinig ng maayos dito sa main hall, have you ever wondered why walang maingay na bata? Because may church school po tayo. Yung mga anak nyo, tinuturuan nila ng Bible. Yung iba doon, hindi nyo lang po alam, gumagastos sa mga teachers, pinapamerienda ang mga anak nyo. Kahit makulit, tinuturuan nila ng mabubuting asal. Because, nagtanong din ng Diyos sa kanila, sinong mag-aalaga sa mga bata? Sumagot sila, Hanene. And they are willing na hindi makapakinig ng live sermon. Alam nyo, umuwi na kayo, yung mga teachers nandun pa sa baba, sila naman ang nanunood, recorded. Ganyan ang pagpapagal po nila. And that's why, sitting pretty kayo dyan, yung anak nyo, wala dyan, inaalagaan sa bata. Dapat magkaroon tayo ng testimony, Hanene. Here I am, Lord. Narito ako ang suguin mo. After ng Grand Bible Seminar, sa mga probinsya po ninyo, puntahan natin. Kapag nagtanong ang Diyos, sinong pupunta sa Cebu, Sorsogon, Mindanao, Visayas, Batanes, Hulo, Hanene. Here I am, Lord, send me. Pero maraming tao, maraming nagsasabing Kristiyano, magpahanggang ngayon, I do not understand. Alam nilang malapit na ang rapture, pero hangenge pala sila. Hanggang ngayon, hangenge. Walang pakialam. Sana po, i-grab nyo ang opportunity. Bakit? Maraming tao namamatay araw-araw nang hindi man lang napapakinggan ang kaligtasan. Kaya please, remember the term Hanene. Lord, gamitin mo po ako, narito ako. Yan ang pangalawang aral. Pangatlo, balikan natin ang 2 Kings, chapter 13. Verse 18 to 19. Babasahin ko po, ikalawang hari, chapter 13, 18 at 19. Siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipano mo ang mga iyon sa lupa, at siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit.
Nang sa gayon ay napabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol, ngunit ngayoy papanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. Dito po si King Joash, pumana siya ng 3 beses lamang. Kinagalit po si Eliseo. Bakit 3 beses lamang? Maari, bagaman nasa kanya ang pangako ng Diyos, yung puso niya, walang lubos na pagtitiwala. Maari may doubt sa kanya, ang dami ng Syrian Empire or Syrian Army. Para silang dami ng alabok sa lupa. Kaya namin? Kaya hindi niya pinanghawakan ng lubos ang pangako ng Diyos. Ano po ang aral? Dapat, we must have full confidence in the promise of God. Dapat magtiwala kayo doon sa pangako ng Diyos. At hanggat hindi nyo nakukuha, huwag kayong tumigil. Si King Joash, 3 lang. 1, 2, 3. Kaya nagalit po si Eliseo. Bakit 3 lang? Ang daming bala, ang daming palaso. Pinana mo sana 5 to 6 or even 7, 10 times para lubos na makuha mo yung pagtatagumpay. Bakit hindi lubos ang inyong pagtatagumpay sa Diyos? Kaya nating magtagumpay. Pero bakit yung iba parang hindi sila nagtatagumpay? Kasi half-hearted sila. Hindi nila pinanghahawakan ang napakagandang pangako ng Diyos. Kaunting problema, ayaw na nila. Para makuha niyo po yung konseptong ito, bigyan ko kayo ng isang kwento. Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 7. Deuteronomy chapter 1, verse 6 hanggang 7. This time, kayo po ang babasa. Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 7, 6 at 7. Basahin po ninyo, sabay-sabay dahan-dahan, 3, 2, 1. Ang Panginoon nating Diyos ay nagsalita sa atin sa Horeb na nagsasabi, kayo'y matagal nang naninirahan sa bundok na ito. Ipagpatuloy ninyo ang inyong paglalakbay at pumunta kayo sa lupaing maburol na mga Amoreyo. At sa lahat nitong kalapit na lugar, sa Araba na lupaing maburol, at sa kapatagan, sa Negev, at sa baybayin ng dagat, sa lupain ng mga Kananeo, sa Lebanon, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Yes. Kailangan, huwag kayong maging stagnant. Dito, para maintindihan nyo, pagkatapos pong lumabas sa mga Israelites sa Egypt, sila po ay nagkampo for 11 months sa Mount Horeb. Ito rin po yung Mount Sinai. Kinakita ng Diyos, hindi maganda. Stagnant na lang sila. Kaya nung sinabi ng Diyos, maglakbay kayo. Kaya ano ang ginawa ng Israel dun po sa ilang? Hindi sila nagsisettle sa isang lugar. Pagkatapos nilang magkampo sa isang lugar, move, sabi ng Diyos. Kapag tumaas na yung pillars of clouds and fire, aandar na yan, mag-iimpake sila, pupunta sila sa ibang lugar, magkakampo ulit sila. Ano ang aral dito? Ayaw ng Diyos na stagnant ang inyong Christian life. Kailangan mayroon pong progress. I-connect ko po ito sa mas simpleng mga lesson sa ating buhay, Kristyano. If you finish reading the whole Bible once, huwag kang mag-settle doon. Dapat, babasahin ko uli. This year, 2 times ko nang mababasa ang Biblia. Ganon. Kung yung iba sa inyo, dumadalo lang every Sunday, huwag kang maging stagnant dyan. Dapat, mangako ka, sa Wednesday pupunta na rin ako. Sa mga fellowship, sasama na rin po ako. Ganito ang gusto ng Diyos. Kailangan panghawakan natin ang kanyang pangako, hanggat hindi natin nakukuha, huwag kayong tumigil. Ganun ang magandang Christian life. Kahit sa ating Grand Bible Seminar, marami gaya ni Joash, 3 araw lang, 3 gabi lang pupunta. Pang-4, hinto na. Pang-5, hinto na. Mali po yan. Dapat sa ating Grand Bible Seminar, dapat pumana ka, tamang-tama sa ating main scripture, pumana ka ng 5 hanggang 6 na beses. Ano ito? Dapat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, nandito ka. Pagkatapos sa linggo, yung niyaya mo, yayain mo hanggang linggo. 6 times para talagang ma-assure ang kanyang kaligtasan. What is the problem na nakikita ko? Minsan, tingnan niyo po sa Sunday, puno na tayo. During Bible Seminar, nag-i-invite tayo ang newcomer natin minsan 200. Sabi ko, dapat punong-puno to. Siksik, liglig, umaapaw. 200 ang newcomer namin. Nasaan na? Yung halos 400 kapatiran.
Yung iba nandun, hangingi, nandun, naghahangingi. Hindi siya pumunta. Kaya nawala uli yung time na maligtas yung mahal niya sa buhay. Mali po. Dapat huwag kayong maging stagnant. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Sunday. Sama-sama po tayo. Kapag ganito, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Bakit hindi ka tumigil? Siging Joash 3 lang, tumigil na siya. May pangako ang Diyos ng pagtatagumpay para maligtas sa mga mahal niyo sa buhay. Tignan natin, Gawa 16. Book of Acts, chapter 16. Verse 31 and 32. Gawa chapter 16, verse 31 and verse 32. Babasahin ko po. Panghawakan niyo po ang pangakong ito, pero wag lang panghawakan. Hanggat hindi nangyayari sa inyo, wag kayong tumigil. Gawa 16, verse 31 to 32. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Verse 32, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinangaral nila sa Kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Magpatuloy ka lang manampalataya. Ang pananampalataya mula simula hanggang matapos. Pangako ng Diyos, ligtas ka na at maging ang buong sambayan mo ay maliligtas. Dito sa verse 32, ipinangaral nila ang salita ng Panginoon sa lahat ng Kanyang nasa bahay. Buong family. Kaya ano po ang maisasuggest ko sa inyo? Please, analyze this verse. Kung ligtas ka na, huwag kang komportable dyan. Dapat maligtas din yung asawa mo. Pag ligtas na kayong mag-asawa, dapat maligtas din mga anak nyo. Ganun po hanggang sa buong sambahayan mo ay maligtas. Ganun ang gusto ng Diyos. You have to hold on to the promises of God. Hanggat hindi napapasayo, huwag kang tumigil. Minsan, may mga nagmimina. Kaunti na lang, tumigil sila, nandun na yung mga ginto. Isang araw na lang na pagbubungkal, makukuha na po nila yung ginto. The problem is, tumigil na sila. Ganon din. Pastor, nadiyaya ko naman siya last Grand Bible Seminar. Yayain mo uli hanggang sa matupad yung kaligtasan niya. Ganon ang gusto ng Diyos. Dahil ang umaayaw, di nagwawagi. At ang nagwawagi ay di umaayaw. Kaya sige uli, kahit na-invite nyo na sa summer retreat, hindi siya nagpatuloy. Kailangan ma-invite nyo po uli hanggang sa ang buong sambayan mo ay maligtas. In doing so, nakakapagod. Minsan na-frustrate kayo. Pero ano po ang turo ng Biblia? Panghawakan mo lang ang pangako, arrow of Lord's deliverance, at tutuparin ng Diyos ang mahalaga yung puso mo. Dapat persistent hanggang makuha mo ito. Ito ang pangako ni Pablo sa Galatia. Tingnan natin, Galatia chapter 6. Verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. Babasahin ko po. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo. Kung hindi tayo, manlulupaypay. Yes po, kahit pagod na. This coming Grand Bible Seminar starting tomorrow, I know most of you, of course sa umaga you have your job. We all know that. Alam po natin ito. However, kahit napagod tayo, we have to attend. Bakit? Kahit wala kang dala, your prayer is very important. Your help is very important. Pastor, wala pa akong ministry. Nakakita ka po, balat ng candy. Kinuha mo, binulsa mo. And then pagbaba mo, nilagay mo dun sa basurahan. Ang ganda po yan sa paningin ng Diyos. Huwag niyong sabihin, wala akong magagawa, Pastor. Marami tayong dapat gawin tuwing Grand Bible Seminar. Maghanap po kayo. Nakakapagod po ito. Pero sabi dito, aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Sa lumang tipan, sila Gideon, pagod na sila sa digmaan. Pero bagaman pagod, anong sabi ng Biblia? Nagpatuloy po sila. Tignan natin Hukom chapter 8. Ganito yung mga nagtatagumpay. Silang hindi umaayaw. Tignan natin. Lumang tipan, Judges. Judges chapter 8, verse 4. Hukom, mga Hukom, chapter 8, in verse 4.
Si Gideon ay dumating sa Jordan at siya'y tumawid. Siya at ang 300 lalaki na kasama niya ay nanghihina na, ngunit nagpapatuloy pa. And that's why nagkaroon sila ng victory dito. Kasi kahit pagod na, nagpapatuloy pa. Tinapos siya. Look at Elisha. Hanggang sa mamatay siya, nagpagamit siya sa Diyos. Nasa deathbed na po yan, may sakit siya, ginamit pa siya ng Diyos. This Grand Bible Seminar, wag niyo pong sabihin sa akin, Pastor, mahina na ako. Lalo kang manghihina kung hindi ka gagawa para sa gawain ng Diyos. Wag niyo pong sabihin sa akin, Pastor, malayo yung bahay namin. Yung 3 brother nga, pumunta ng South Cotabato. Di ba kaya? Kaya po, napakalapit ng bahay niyo. Puso po ang mahalaga, pusong kahit pagod na, nagpapatuloy pa. Ang Christian life ay pagpapatuloy. Tandaan nyo, bagaman active ka sa una pero sa dulo, hindi maganda, useless po ang lahat. Kaya wag po tayong maging kampante. Kahit pagod, dapat magpatuloy lamang po tayo. This coming Grand Bible Seminar, my dear brothers and sisters, pakiusap ko po, lagi akong nakikiusap sa inyo. I hope this time yung Josepuin po ang puso nyo. Tuloy-tuloy po, from Monday to Sunday, pumunta po kayo from 7 to 9 dito. Hindi ito malaking kawalan. Bakit? Ito ay gawain ng Diyos. Kung tayo po sama-sama, kikilos ang Diyos. Kaya sa Monday hanggang Sunday, this coming week, kahit napagod kayo, anong sabi dito? Nanghihina na, ngunit nagpapatuloy pa. Yan po dapat tandaan natin, this coming Grand Bible Seminar. Pang-apat na lesson, balikan natin, 2 Kings chapter 13. 2 Kings chapter 13, verse 17 this time. Verse 17. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan, at binuksan niya ito. Nang magkagay sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek, hanggang sa sila'y malipol. Dito, nangako ang Diyos, I will give you the arrow of Lord's deliverance. Pero ganun-ganun lang ba yun? Hindi po. Nung binigay sa kanya, kailangan po nilang pumunta sa digmaan. Anong ibig sabihin nito? Bagaman nadyan na po yung pagtatagumpay na pangako ng Diyos, kailangan pa rin po nating maghanda. Ito po yung 4th lesson. God promised the arrow of Lord's deliverance, but we still need to prepare. Simple lang. Nag-pray ka sa Diyos, magkatrabaho ka, kailangan mong mag-apply sa trabaho. Nag-pray ka sa Diyos, nagumaling ang sakit mo, hindi ka naman nagpa-check up, hindi ka naman nagpa-doktor, gagaling ka kaya? Mga estudyante, nag-pray sa Diyos na pumasa sa board exam, hindi naman nag-review. Maraming ganun, ewan ko ba, yung way ng pag-iisip. Sa panahon natin, I'm not sure why. Dito po, magtatagumpay kayo. Pero anong mangyayari kung si Joash, pumunta na lang siya sa palasyo, then natulog na lang siya? Bagaman nangako ang Diyos, kailangan nilang lumusob at makipaglaban. And then makikita nila, ang Diyos ang gagapi sa mga kalaban. Ganon din po sa ating Christian life. Yung pagtatagumpay nariyan na, pero kailangang maghanda. Tingnan natin Proverbs 21 para mas maintindihan. Proverbs 21, verse 31. Kawikaan, 21, verse 31. Babasahin ko rin po, 21, verse 31. Ang kabayo ay inihahanda para sa araw ng paglalaban, ngunit nauukol sa Panginoon ang pagtatagumpay. Yes, may pagtatagumpay na. Pero sabi ng Diyos, dito, kailangan nyo pa rin ihanda ang kabayo. You have to prepare for the battle. At ako na ang bahala. Ganon din po sa ating Christian life and maging sa ating evangelism. Napakaraming bagay na dapat nating ihanda. Kailangan ng masusing paghahanda para makamit natin ang pagtatagumpay na ipinangako ng Diyos. Balikan ko po yung napakagandang kwento ni David and Goliath para maintindihan nyo ang punto ko. Atras tayo 1 Samuel chapter 17. Unang Samuel chapter 17, verse 49.
1 Samuel chapter 17 verse 49. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at itinirador, tinamaan ng Filisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Tanong, ilan po ang ginamit ni David para pabagsakin si Goliath? Isang bato. Balik tayo sa verse 40. This time kayo po ang bumasa, unang Samuel 17 verse 40. Sabay-sabay niyo pong basahin. 3, 2, 1. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa at isinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Filisteo. Pero naganda si King David ng 5 bato. Yun po yung aral. Bagaman isa lang ang gagamitin niya, ang Diyos ang tutulong, pero lubos po siyang naganda, 5 ang kanyang hinanda. Ganon din po sa ating Christian life. Dapat mayroon po kayong complete na paghahanda. I-connect ko po ito sa paparating nating Grand Bible Seminar. Ituturo ko po sa Grand Bible Seminar natin, kailangan din nating maganda ng 5 bato. Isa-isahin ko. Ano kaya ang 5 batong ito? Hindi dito kasama ang bato ni Darna, ha? Ding, amin yung bato. Hindi kasama dito. 5 bato. Narito po. Ano yung unang bato na kailangan nating ihanda sa Grand Bible Seminar? Unity. Tignan natin Filipos. Chapter 1, verse 27. Sa Grand Bible Seminar, mahalaga po yung pagkakaisa nating lahat. Kaya para maintindihan, Filipos 1:27. Babasahin ko po. Philippians chapter 1, verse 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mambalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Unity, yan ang unang bato. Dapat magkakasama tayo. Dapat mayroon tayong iisang isipan, magdala tayo ng ating mga mahal sa buhay. Alam niyo po, tag-iisa lang tayo ng madadala. Additional 400 po yun. Dalhin natin dito at para maalagaan sila, unity po tayo. Tingnan niyo po yung unity sa church. Naghahatid at sundo tayo. Yung mga brothers, nagda-drive na po sila, maaga pa lang. Susunduin yan at ihahatid pa. Napakagandang tignan nito. Ang mga women's group, nandun po sila sa kusina. Alam niyo pa, dun nanggagaling yung amoy ng mahalimuyak na pagkain. Amoy pa lang, ulam na. Ang mga men's group, kala mo may mga PSG sa baba. Di ba? Ang pupogi. Nagmamarshal po sila. Lahat gumagawa. Pag unity ay makikita sa church, mabilis ang evangelism. Brothers and sisters, kapag ang church walang pagkakaisa, matagal ang kanilang evangelism. Hindi sila lalago. Kaya ang isang bato dito, from day 1 to day 5 hanggang Sunday, dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa. We must have unity. And I'm expecting the whole Manila Central Church to have unity. Sama-sama tayong pumunta dito mula alas 7 hanggang alas 9 at saksihan natin ang pagkilos ng Diyos. Pangalawang bato, tignan natin, Joshua chapter 1. Joshua chapter 1, verse 9. Babasahin ko po. Hindi ba't inuutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni man lupaypay, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Anong sabi ng Diyos kay Joshua? Hindi ba't inuutusan kita? Kaya ang pangalawang bato, obedience. Inuutusan tayo this week na magkaroon ng Grand Bible Seminar, mag-obey lang po. Ang obedience, parang maamong pagsunod lang. Huwag nang mag-question. Okay? Ang obedience, wala na pong bakit. You have to do it simply because you have your faith. Ito ay utos ng Diyos. Kaya this week, let's obey. Sometimes you hear the words of God, pero walang power because you did not obey. When you go home, wala kang ginawa. Kapag sumusunod po tayo sa utos ng Diyos, kapag tinupad natin ito, the power of God will be with you.
Mahayag po ito. Kaya this coming Grand Bible Seminar, ang pangalawang bato natin na dapat ihanda, obedience, pagsunod. Pangatlong bato, sacrifice naman po. John 12 verse 24. Iniisa ko po yung bato, ha? John chapter 12 verse 24. Alam natin ang verse na ito. Yung iba, memorize nyo po. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, John 12:24, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ito ang sacrifice ni Jesus Christ. Sino po yung butil dito? Jesus Christ. Sa langit, bumaba siya sa lupa, namatay siya. Parang binhi, namatay, and then sumibol, and then nagkaroon ng maraming bunga. Sino po ang bunga ng sacrifice ni Jesus Christ? Ikaw at ako. Kaya tayo naligtas. This week, kailangan po talagang mag-sacrifice. Mga members, makinig po kayong mabuti. As you all know, kapag Grand Bible Seminar, meron tayong church car. Unahin po natin ang mga baguhan. Huwag kayong makipagbigwasan sa mga bago. Akin yan, huwag ka dyan. Paano siya maliligtas? Paunahin sila. Kayo ang magsakripisyo. Kahit makauwi kayo ng alauna, it's okay. Kapag nakikita ng Diyos ang pusong ganito sa church, maliligtas yung ating mga ini-invite. Kaya ano po ang mula sa aking puso, pakiusap? Alagaan natin ang mga newcomers, pasakayin natin sila, mauna sila. Kayo na lang po yung maghintay for the second batch ng ating church car. Ngayon kung ayaw mo, di mamasahe ka na lang umuwi. Kaya makikiusap ako, unahin lagi natin ang ating mga newcomers. Yun po yung part ng sacrifice na hihingiin ko po sa inyo. Okay? Parang ayaw nyo, ha? Are you with me? Oh, yes. Sacrifice. Kahit makatulog ka na, minsan nagpupuyat kayo sa lamay. Yung gawain ng Diyos, di nyo kayang makipagpuyat? Ang Panginoong Hesus nung aarestuin na siya, sabi niya, makipagpuyat kayo, mag-pray kayo, sabi niya kila Pedro. Ayun, tulog sila. Kaya nung dumating yung mag-aaresto, si Pedro, bigla, dahil wala siyang prayer, kumuha ng tabat, nanaga siya kaagad. May natapyasan ng tenga. Si Malco, anong ginawa ni Jesus Christ? Pinulot niya at idinikit niya. Anong ibig sabihin nito? All of your sins, patatawarin ko. Klaro ka, walang ebidensya. Nananaga ka, binalik niya, ganun ang gospel. Lahat ng mali natin, binubura ng Diyos. Lahat ng kasalanan, napatawad na. Ipangaral po natin ito sa mga kamag-anak natin. Kaya, kailangan po ng mahalaga itong pangatlong batong ito, sacrifice. Mag-sacrifice tayo this week. Hindi naman weekly tayong nag-Grand Bible Seminar. This week lang, starting tomorrow, dapat sa puso natin, sige, magsasakripisyo ako, magdadrive ako. Ano pa, magsusundo, aakayin ko yung mama ko, yung kapitbahay namin, pupuntahan ko na bukas, mamayang gabi. Sakripisyo lang. Pang-apat na bato, prayer. Di ko na po bubuklatin. Santiago 5:16, ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at mabisa. You have to pray. Yung mga ini-invite nyo, ihingi nyo ng prayer request. Mamaya may fellowship. Ihingi nyo po ng prayer request sa mga kapatiran. Banggitin nyo po ang kanyang pangalan. Para ang mga kapatiran, maisulat po nila sa notes nila at maipag-pray. May isang sister na touch ako. Sinulat niya ang prayer request niya sa isang paper, binigyan niya ako. O di araw-araw na ipag-pray ko. In due time, sasagutin ito ng Diyos. Ipag-pray niyo po sila. Sabi dito, ang panalangin ng matuwid, makapangyarihan. Mabisa ang ating prayer, and that's why we have to pray. At ang panglimang bato, mahalaga po ito. Tignan natin, John chapter 6. John chapter 6. Dito, maraming sumunod kay Jesus Christ, gutom na sila. Libo-libo. Kaya gusto niya silang pakainin. Paano niya sila napakain? May isang bata nag-offering. John chapter 6 verse 9. Verse 9, basahin po ninyo. John 6 verse 9, sabay-sabay. 3, 2, 1. May isang bata, lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 subalit gaano na nga ito. meron po siyang 5 tinapay at 2 isda. Inoffer po niya ito.
Ilan po ang napakain gamit ang kanyang offering? 5,000. And then mayroon pang 12 kaing na natira. Because of this boy's offering, kumilos ang Diyos para mapakain ng napakaraming tao. In our Grand Bible Seminar, kailangan po mag-offering po tayo. Pastor, bakit? Para maintindihan nyo, we use diesel para sa church car. May 5 church car, umiikot yan. Libre na ang inyong pamasahe. Of course, yung church car ba, tumatakbo yun, pinapatakbo yan ng Panginoon kahit walang diesel. Hindi ho, kailangan bumili ng diesel. Mag-offering kayo para may pang-diesel. Bakit? Doon naman kayo sumasakay. Meron po ba jeepney driver dyan na kapag sumakay ka sa kanya, walang bayad? Ma-social media ka pa. Sumakay, bigla tumalon, di nagbayad. Kakahiya, di ba? Kaya we have to share our offering. Ano pa? We feed the people. Baka tanungin niyo ako, bakit pa kailangan kasing magpakain? This is biblical. Even our Lord Jesus Christ, pinakain niya sila. Bakit? Before we attend to the spiritual need, we address first their stomach. Kaya pinapakain natin sila para matouch ang kanilang puso at magpatuloy sila sa Bible seminar. Sa ating pagpapakain, we need money. Kaya, kusang loob, mamaya, please, magbigay ka nun bato. Ang pang-5 bato ay ang offering ng bawat isa. Kung makikibahagi kayo, mark my word, bukas this week, magiging makapangyarihan ng pagkilos ng Diyos. Kanya-kanya tayong i-decide ng puso. May iba nag-decide 5 piso. Salamat. May iba nag-decide 10 pesos. Maraming salamat. May iba nag-decide 1K. Maraming salamat. Yung iba nag-decide 1 billion. Flood control. Kanya-kanyang puso. Okay? Kanya-kanyang puso. Wala pong amount. Ang mahalaga, God looks at your heart. Kaya pag-pray nyo po yung offering nyo, sana, dahil sa offering kong ito, may maliligtas this week. Kapag gano'n ang puso natin, kikilos ang Diyos. Okay? Tandaan ng 5 bato. 5 lang, wag na kayong magdagdag. Wag nyo nang idagdag si bato. 5 bato lang po ito. Tandaan nyo po yan ha. 5 stones. Panghuli, bago tayo matapos, 2 Kings, panghuling aral. 2 Kings chapter 13, verse 17. Babasahin ko po muli. Kung may bookmark, mabilis lang po. Verse 17, babasahin ko po. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan, at binuksan niya ito. Nang magkagay sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek, hanggang sa sila'y iyong malipol. 2 Kings 13, verse 17. Ano po yung panghuling aral? Malapit nang mamatay si Eliseo, at ginrab ni King Joash ang pagkakataon para makuha niya yung palaso ng pagtatagumpay. Ano po yung lesson? Opportunities from the Lord must be seized fully. Kung may pagkakataon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Kawikaan 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang bukas sapagkat hindi mo alam ang dadalhin ng isang araw. Do not say, next time na lang, pastor. I have heard many testimonies dahil sa kaka-next time nila, yung kanilang ini-evangelize, namatay na, wala na. May 2 bagay po sa evangelism na dapat nating isipin lagi. 2, una, baka mamatay na yung i-evangelize mo or mag-rapture na. Kaya nga, everyday, dapat yun yung araw na mag-evangelize tayo. Kung may opportunity this week, i-grab nyo na po. Huwag nyo pong sabihin, next time ko na lang dadalhin. Baka yung next time, hindi na dumating doon sa mahal mo sa buhay. Tignan natin ang lesson dito po sa Bagong Tipan, kay Felipe. Pinapunta po siya sa isang disyerto ilang para i-evangelize yung eunuko na taga-Ethiopia. Ginrab niya kaagad ang pagkakataon. Tingnan natin Gawa chapter 8. Pag hindi niya ginrab, wala na. Aalis na yung taga-Ethiopia. Babalik na siya sa Africa. Pero nung sinabi ng Diyos, Felipe, puntahan mo doon. Saan po? Ilang. Gawa 8:26 to 27. Mga Gawa, chapter 8, verse 26 to 27.
Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindig ka at pumunta patungong timog sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan. At tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko at tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Ito pong Gaza, mula po sa Jerusalem, 70 kilometers. Para madali niyong ma-imagine, mula MCC hanggang Retreat Center. Dagdagan nyo ng around 10 to 20 because nung sinukat ko po, mula dito hanggang Retreat Center, 50 kilometers lang. Anyway, 70, dagdagan nyo ng 20. Ganun kalayo, maglalakad lang siya. Kaya nung sinabi ng Diyos, puntahan mo doon, takbo kaagad siya. Bakit? Pag hindi niya inabutan, mananagot siya sa Diyos. Kaya nga, si Philip, nangaral po siya. Dito po sa Acts chapter 8, naligtas po ang Ethiopian eunuch. Dahil nangaral, ito pong si Philip. Ganon din po. Kapag inutusan tayo, huwag niyo pong ipagpabukas. Bakit? Sabi ni Pablo, ang mga araw ay masasama. Hindi natin alam, baka yung mahal natin sa buhay, mamatay, di na natin ma-evangelize, pupunta talaga yon sa impyerno. Kaya dapat grab the chance. Isa pang verse, Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Verse 15 to 16. Efeso chapter 5. Verse 15 to 16. This time kayo po ang babasa. Sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Yes po, sinasamantala. Last days na tayo, anytime pwede nang mag-rapture. My dear brothers and sisters, my question, ilang taon ka na, bakit hanggang ngayon di mo pa na-evangelize ang mahal mo sa buhay? Kailan ka gagalaw? Kapag namatay na siya? Minsan, Pastor, namatay na po, pwedeng pumunta ka dun sa buro. Anong gagawin ko? Bubuhayin ko? Impyerno na yun, wala na tayong magagawa. Minsan, iiyak kayo kapag namatay na, mali. Ngayong buhay pa, gawin nyo na yung best nyo. You grab the opportunity. Don't miss this week's Grand Bible Seminar. I hope nakapaganda na po lahat ng cell group. Mag-street evangelism tayo mamaya hanggang bukas. Sumama tayo, lahat-lahat. Lahat tayo dapat makibahagi sa gawain. Dapat ang main hall natin, siksig, liglig, umaapaw. Kung wala ng room dito, doon tayo sa second floor, gagawa ako ng extension. Kung wala pa rin, kukunin na natin yung orthodox sa kabila. Basta pumunta po tayong lahat. Para mas maintindihan, last na lang po, let me share kwento po ni Tantum. Alam niyo po yung kwento ni Tantum? Kwento ni Taning at Tomorrow. Isang araw, si Satanas, pinag-report niya ang kanyang mga kampon na demonyo. Halika kayo dito. Anong sabi ni Satanas? Nabalitaan ko ang mga taga-MCC, grabe ang evangelism nila. Gumawa kayo ng paraan para hindi sila makapag-evangelize. Nag-report po si Devil number 1. Boss, alam ko na ang gagawin. Sabihin lang natin sa mga taga-MCC, ang Diyos ay hindi totoo. Sabi ni Taning, naniniwala sila sa Diyos. Ligtas na yang mga yan. Kaya naniniwala sila. Devil number 2. Boss, mayroon akong idea. Anong gagawin natin? Sabihin natin ang Biblia, peke yan. Hindi yan totoo. Sabi ni Taning. Pinreach na mga pastor nila, evidences. Fulfillment of prophecies. Alam na nila kung nasaan ang Garden of Eden. Totoo ang Biblia. Kahit nakapikit pa yan, pinapanaginipan nila ang arko ni Noe. Memorize na nila yan. Devil number 3, lumapit kay Taning, bumulong lang. Ito yung sabi niya, alam ko na po. Sabihin lang natin sa kanila, boss, evangelize tomorrow, next time na lang. Sabi ni Taning, yes, tama. Yes, delay lang. Hanggang hindi nila mamalayan, mamatay na yung i-evangelize nila at mag-rapture na, wala nang maligtas. Always remember, sa mga taong laging nagsasabi, next time, tomorrow na lang, tomorrow will never come.
Let's say, meron po akong 1 million. 1 million. At nakalagay po dito, sa iyo na tomorrow. Bukas, nandito ka, kukunin mo na yung 1 million. Makukuha mo ba? Hindi. Basahin mo uli. Sa iyo na, hindi ngayon, tomorrow. Babalik ka uli next Martes, 1 million. Makukuha mo? Hindi. Sa iyo na, this tomorrow will never come. Kaya kung hindi nyo igagrab yung opportunity this week, your opportunity, yung opportunity maligtas yung mga mahal nyo sa buhay, it will never come. Di na mangyayari. Kaya sana, ang isip natin, 2 Corinthians 6 verse 2, ngayon na ang araw na kasiyasiya, ngayon na ang araw ng kaligtasan. This week, dapat maligtas ang mga mahal natin sa buhay. Kaya tandaan nyo ang kwento ni Tantom, Taning and Tomorrow. Magkakambal yang yagi si Taning at si Tomorrow. Laging sinasabi ni Taning, tomorrow mo na lang gawin, wag ngayon. Tomorrow na lang maligtas, next week na lang, next year. Kapag ganon, di talaga sila maliligtas. Brothers and sisters, I hope ready na tayo bukas. May Grand Bible Seminar tayo, and I shared 5 lessons for today. First lesson, our greatest weapon is God. Second, those who serve the Lord until the end is God's arrow of deliverance. Pangatlo, we must have full confidence sa pangako ng Diyos, pangawakan hanggang sa makuha mo. Pangapat, God's promise of arrow of deliverance nariyan na, but we need to prepare. May 5 bato tayong dapat i-prepare. And number 5, ang opportunity na binibigay ng Diyos, please, kunin nyo ito. I-grab nyo na po ito. I hope, using my sermon, may natutunan po kayo na pwede nyo pong i-apply sa inyong buhay Kristiyano, especially starting tomorrow, Grand Bible Seminar natin. Last question, mag-respond po kayo. Magtatanong ang Diyos, sino ang susuguin ko bukas para maligtas sa mga kaluluwa? Yun, salamat, naalala nila. Hanay-nay. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Dahil po sa salita ng Diyos, marami po kaming natututunan. Dalangin ko, Panginoon, na wag lang po itong manatili sa isip ng mga kapatiran, bagkus maisabuhay po nila. Gaya po ng term sa Hebrew, hanay-nay. Nawa, mag-volunteer ang bawat isa sa amin simula bukas hanggang Sunday. Here I am, Lord, use me. Magpagamit nawa ang mga kapatiran sa iba't ibang areas na dapat naming ihanda para sa tagumpay ng aming Grand Bible Seminar. We pray for Pastor Nery Estrella na siyang mangangaral simula bukas. Bigyan niyo po siya ng tapang, ng lakas ng loob, ng lakas ng katawan, upang magamit siyang instrumento in preaching the gospel at para ma-propagate ang gospel sa buong Pilipinas. And this week, sa Manila Central Church. We also would like to thank you for the Surala South Cotabato Mission. Naging matagumpay po ito, naniniwala kami, mayroon pong naligtas doon. Hiling ko rin po, Panginoon, ang kalakasang pisikal at espiritual sa lahat ng mga kapatiran na sasama, makikibahagi sa digmaan bukas. Bigyan po niyo sila ng arrow of God's deliverance at nawa, maipatama po nila ito, hindi lang 3 beses, kundi 5, 6, unlimited, upang maligtas ang mga mahal namin sa buhay. Mamaya uuwi po kami, nawa patuloy niyo pong pasayahin ang aming puso gamit ang words of God na napakinggan po namin at dalangin ko po lagi ang inyong biyaya at pagpapala sa lahat ng mga kapatiran. We also would like to pray kay Pastor Park na ngayon ay nasa South Korea para sa kanyang mission report. Nawa Panginoon makabalik siya ng maayos, may maayos na kalusugan upang patuloy po siyang magamit dito sa bansang Pilipinas sa pangangaral ng Ebanghelyo. At sa lahat ng mga kapatirang nanlalamig na po, Panginoon, dalangin din namin na sa Bible Seminar ay makapunta po ulit sila, makapag-refresh at makapag-restart ng kanilang buhay Kristiyano. Umaasa po kami, Panginoon, na maihahanda namin ng 5 bato para sa evangelism starting tomorrow. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.